is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Push themselves na gusto lang pumasok. At kami po mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Sorry to say, Mr. Marvel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni pastor sa aming mga puso. I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Torion, that is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Dapat klaro ang impormasyon na si Pastor Kibuloy andito, si another suspect andito. Kasi kung, it's very hard to explain, no? It's very hard to explain kung bakit simultaneous yung mga lugar na yon na pinasok ninyo kung ang hinahanap ninyo si Pastor Kibuloy lang. As you have said, 6 ang hinahanap ninyo. So I am tend to believe na yung 6 na yun distributed sa 5 location. Kasi they cannot be present in every location. Di ba? That's really true, our chairman, no? Ang sinasabi ko nga doon sa warrant sa Varese at pwede silang tumakbo anytime. Ang ano po na natin, they have the same address as inaano natin, but we have the intel reports that the people are hiding in these places po. And I don't have any reports, wala sa akin yung intel report, but that's confidential reports. Nandito po yung mga 6 na to, dito po nagtatago sila, dito sa mga different locations po. So far, as we speak right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa opo, pa lang? nakakulong po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-bailable offense po siya. Chair, resident minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po, personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na para mga barumbado at parang susulong po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvel, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami. Whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really push themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni pastor ng mga baril. May private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Pero nakita niyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente pong missionary na mga bata, matanda, na until now po ay natutroma. Kayo po, Mr. Chair, mga opisyalis, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple lang po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant na yan.
Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga pulis po nila doon, nakakalat, tinadtad po ng checkpoint, harap po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, Sir, ano pong pangalan niyo? Pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung pulis ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng pulis, pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala, damitan po ng pulis, magpiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number. Wala pong may pakita, magtakbuhan po para pong walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint. Hindi po, 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po. Kami po ang nakasaksi. And then, may kakulangan po ba tayo ng pulis? Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound. Lahat ng mga pulis. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga-barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya. Nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin doon, sir. Ano pong gawin po namin doon, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo. Napag-aralan nyo ba through your intelligence na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya doon. Eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante doon. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami. In disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo. Hindi po kami mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanungan, bakit kayo nakatakit ng mukha? What they did po, sir, tinotraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. I've been a Davao City Police my whole life. Bago ako naging chief PNP, bago ako napunta ng Krame. At noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakakandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoenyo pala ay matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ganun na pala ang tingin ng... Yes po, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. And we are just living there peacefully po. And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin. Police officers, we love you before. Not only police officers, Dito sa akin. but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may harim sa loob, etc., etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte I will cut you advised. short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasabo kayo sa loob. Klaruhin Pero ko. yun ang Klaruhin ko, haka-haka. wala. Yes, sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipahelp. From my ikaw wildest pa kami, imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabo. Yes, Hello. sir. So I doon promise tayo, you. sir, ha? Oo. But, yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So,
balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Doon hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following Pastor. Okay, pag nakikita namin sila sa daan, mga ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But, sorry to say, Mr. Marbel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time, because mayroon namang healing time, but this time we want to be heard. We want to be, gusto naming pakinggan. Buti nga, sabi nyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses, wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? O, sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given. O, kung may kasalanan, sige. Allegedly, allegedly. Kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. Oh. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n, hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tuni-tuniladang shabu sa aming lugar, yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo, arrest ninyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public, we are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palliative, may mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many long years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses silang nag-serve ng warrant of arrest? Out of respect, with due respect, Sir Marbel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With Dito sa due akin. respect. Dito sa akin. Sige. Yeah. Oh, sir, sorry. I'm not used to it. That's one. So, we receive those yung mga warrant na deserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nag-serve lang naman kami ng warrant of arrest. Parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Correct, ang batas ay batas. Ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Oh. Pero, iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant of. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusubin ka ng what will be your first reaction? Aba, ibibit-bit kami ng Biblia, tapos, oy, sabi sa Word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na document. O sige, may search warrant kayo. Sige, pati septic tank namin, i-open namin sa inyo. Silipin ninyo lahat, i-guide namin kayo. Saan niyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will, ibalik ang respeto sa kanila. Doon kami, nandun pa rin sa kaibuturan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt,
At ang hurt na inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact, ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wangwang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, pag marinig ko ang kanilang wangwang, I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan, ang mga nanay namin, gusto namin ilabas dalhin sa doktor. Ayaw, kasi may mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis, tama ang sinabi mo, we are happy. We feel secured. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye, nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan, tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Mayroon pa doong mga foreigner, itim, puti, nagpapalipad ng drone. So, what are we now? A divided nation? A divided Filipino citizen? Kung we feel insecure and threatened. Para pala kayong Marawi Siege doon, may mga puti Yes, na parang ganon. mga foreigner na kasali sa operasyon. Mayroon. Ha? Oh. Pumupunta doon in the guise of mayroon pa, sir. Yung kino-question ng mga intel ninyo doon sa amin, nasaan ang kuweba, nasaan ang tunnel. Pati kami, anong tunnel, anong kuweba? Kung tunnel ang hinahanap nila sa Diwalwal, marami doon, Senator, wala doon sa amin. Allowed that I should leave the but Yeah, can go I read a simple message? Go ahead. Continue. Una sir, nagpapasalamat po ako dun sa inyo at dito sa ating committee, and of course dun sa tao natin nagpakita po ng video. It only showed that we not more than maximum tolerance ang pinakita nyo pong pulis, kahit nabasahin na masaktan. Talagang we followed po. We have yung mga body cams na meron po kami, and sabi ko nga dito sa Directorate for Operations na ipakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga pulis natin na nasasaktan, yung binasa natin. And that's against yung rules 113 ng Section 11. No? But I've already, si Vice Chairman Bernardo also already spoke regarding this. With regard po dun sa valid warrants of arrest, so make sure na valid po yung warrants of arrest na to up to now. No? You have 3 months na dapat na motion to quash, not against us, but dun sa RTC branch 159 ng Pasig City. No? And it was filed, not other people, but your own people from KOJC who filed a case against fugitive Kiboloy. Second, sir, yung second, we have already a case against the ombudsman, and we will be answering that in the proper forum po. All the violations na sinabi po nito, it's already filed in the ombudsman, and sabi ko nga, we will make a the proper forum po, but we will answer it. And second, sir, and this is the last, and I assure, as a Chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100%, and the 4 others, nandito po kami, and you will see na we follow the rules, human rights. Dito lang po kayo makita na we follow po ang human rights. We assure you po. Maraming salamat po. Just want to make it clear kasi it will be a different kung ito susundin po namin, kung ito gagawin. Wala na po kami mahuli na warrants of arrest sa mga tao natin. And this is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Shen, Wow, and Georgie Lee, JR number 1390301, 29 September 2004. And just want to make it clear. No, kasi iba kasi baka maging ano natin, wala na kami mahuling pulis. Wala na po kami mahuling mga kriminal kung i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based dun sa ito po yung jurisprudence na yun, no, unannounced intrusion in the premises is permissible when, letter A party whose premises or is entitled to the possession thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D,
when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example, there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justify the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutionally defective, if the police officer's entry was without prior announcement, law enforcers' interests may also establish the reasonableness of an announced entry. Indeed, there is no formula for the determination of reasonableness. Each case is to be decided on its own facts and circumstances. In determining the lawfulness of an unallowed entry and existence of probable cause, the courts are concerned only with what the officer had the reason to believe in the time of the entry. Yun po. Sir, Thank you, General Marbel. Before you leave, I would like to remind you, next hearing, please pakidala yung mga officers na minimension natin, yung ground commander in every place that you raided to execute the warrant of arrest of Pastor Kibuloy and 5 others. Ilang kuan yun? 6? 6 valid warrants of arrest po. Yung area. 5 po. 3 sa Davao City, tatlo sa Davao City, isa sa Samal Island, yung Sarangani province. Sarangani, tapos saan pa? Tatlo sa Davao City. So, 4 lahat. Apat po. So, Para yes. marinig naman. Yung Okay. People versus Wong Cheng kasi na sinight niya, sir, Ah. involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. Sana naman po hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established buildings, and we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Yung rule po kasi kung fixed building, pwede mo lang siya pasukin. Kung nakita mo na yung accused at pumasok siya doon, pwede mo siyang diretsuhin. Oo. Pero yung fixed building na alam na nila 40 years na po yung building na yan. At saka alam nila na si Presidente Duterte po ang administrator doon. Nung nandun na sila, di tinawagan nila si Presidente, Sir, we have reasons to believe that Pastor Apollo Sikibuloy is inside. Can we be given permission that to enter? Yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, no problem, sige, pasok kayo. Isinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala diretso sila kaagad. Naka-full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. Thank you, Attorney.